Kailan lang si Xiaomi po ang hari sa mga mid-range and upper mid-range po ng mga smartphone. At dati rin po guys, nakikipagsabayan din po si Realme sa pagandahan po sa mga smartphone kila Xiaomi dati. Pero ngayon, sobrang mahal na at sobrang hindi na po sulit yung mga smartphone nila ngayon. To the point po na itong lumang smartphone ni Xiaomi ngayon, tatalunin pa po majority ng mga smartphone nila ngayon para nga po sa may 7,000 na presyo or kulang 10K po ng mga smartphone ngayon. Isip ka nga ng smartphone guys na meron pong around 700K na ang tutusuro na naka-Snapdragon para po sa may 7,000 lang din po na presyo na meron din pong AMOLED display na naka full screen guys. Siyempre guys, wala pong ganyan. Ang kaso nga dahil nga luma na siya, iasahan nyo na po. Meron po siya mga specs na medyo napag-iiwanan na nga po ngayong taon. May isasuggest ko po ang ganitong klase ng smartphone. Kung gusto nyo nga po ng secondary na smartphone na meron pong kakaibang features na hindi po natin makukuha sa mga bagong smartphone po ngayon na nasa mga lumang smartphone lang po dati. Dahil ito rin po yung panahon guys na hindi po tayo may spy sa may front camera. Dahil literal po na nakatago siya. Isa yan sa pinakagusto kong features ng isang smartphone dati guys. Hanggang sa bigla na lang po naglaho. Napaka-perfect ng ganyang klase ng features para sa akin. Dahil mas pipiliin ko na yan. Itong full screen display kaysa po sa may front camera. Lalo't hindi naman ako madalas gumamit ng front selfie camera. Pero syempre ang isang downside nga po ng ganitong camera is compromise nga po yung IP ratings niya. Dahil hindi nga po siya pwedeng mabasa ng tubig dahil papasukin po yan. Saka dahil nga luma na to, is naka 6 Hz lang po yung display natin. Pero guys, isa lang po ang masasabi ko. Kahit itapat mo to sa ibang smartphone po na merong 120 Hz sa refresh rate, masismooth pa rin pong gamitin itong si lumang smartphone po ni Xiaomi ngayon. Guys, isa ang smartphone na to sa pinakaunang Xiaomi po na nagamit ko as personal phone guys. Pero Xiaomi Mi 90 lang po iyon, hindi po yung Pro version. At itong nasa atin po ngayon is Pro version po yung i-review natin. Huwag nyo na lang pong panonoodin guys yung lumang video ko dahil napakapangit nun guys. Kaya ginagawan ko po siya ulit ng review dahil napakaganda pa nga rin po na smartphone na to kahit sobrang luma na. Dito po sa may design niya naka-glossy back design po siya. Siyempre naka-glass yan. Saka meron po siyang metal frame. Saka ito nga rin po pala guys yung panahon na napakaganda po at napaka-unique din po ng mga smartphone ng Xiaomi. Hindi po tulad ngayon na halos magkakamukha na po yung mga ibang brands ngayon guys sa design po ng camera nila. Actually, malakas din po yung pang-gaming ng smartphone na to. Ang kaso maliit lang po talaga yung battery niya na naka 4,000 mAh siya battery lang. Saka po 27 watts sa charger. Perfect lang po talaga ang ganitong klase ng smartphone ngayon. Kung gusto nyo nga po ng backup phone na hindi po kalakihan, pero hindi po ganun kamahalan yung presyo. Pero kung ipang-gaming nyo po ang ganitong klase ng smartphone, maganda rin naman guys yung performance na makukuha natin sa kanya. No issue naman po siya sa may Mobile Legends. Pero dahil nga luma na to, is naka single speaker lang po siya. Pero guys, at least meron pa nga pong headphone jack. Dahil ito rin po yung panahon na meron pa pong headphone jack, yung mga mid-range po ng mga smartphone. Kaya pwede nyo rin pong i-connect yung mga high-end po ng mga headphone nyo dito at mga high-end po ng mga earphone. Dito po sa may display natin, compact size lang po siya ngayon taon. Dahil nung panahon nga po na lumabas to, considered na nga rin pong malaki ang 6.39 inches sa display. At isang dahilan nga rin po yan kung bakit nga rin po magandang i-consider to as backup phone. Dahil maliit nga lang din po siya, compare nga po sa ibang smartphone ngayon. Pero wag niyo pang mamaliitin yung display niya dahil naka Super AMOLED po yan. Same po ng mga flagship na display nila Samsung. At kahit naka 6 Hz lang to, naka HDR naman po siya, saka 1080p. Tapos meron pa po siyang Corning Gorilla Glass 5 na protection. Pwede rin po kayo makapaglaro ng Call of Duty Mobile dito. Dahil mataas din naman guys yung graphics na makukuha natin. Dahil sobrang optimized na nga rin po ng Snapdragon 855. Isang nakita ko lang pong issue dito guys na para sa akin di naman ganun ka big deal. Is naka Android 10 lang po siya. Isipin mo guys, 6 years old na po ang smartphone na to. Pero napaka-smooth pa rin po niya. Sa ibang specs lang talaga guys nabitin. Pero para nga po sa may 7,000, di hamak na mas pipiliin ko na po ito. Kaysa po sa mga bagong lumalabas sa mga smartphone ngayon. Na napakahina na, pangit pa yung display, at mabagal pang gamitin. Sa mga naglalaro po ng Mirror dyan sa inyo, okay din po yung performance na nakuha ko sa kanya. Dito nga po sa may Snapdragon 855. At munting ko nang makalimutan guys. Ipapag-giveaway ko nga po pala yung smartphone na to sa isang maswerte nga po na magko-comment dito sa may video natin. Hindi nyo man magustuhan nitong si Xiaomi Mi 90. Ang point ko lang guys, kaysa bumili po kayo ng bagong release sa mga smartphone na meron pong mas pangit na specs, especially nga po dito po sa mga kulang 10K na mga SRP. Mas okay po talaga guys na tumingin po muna tayo ng ibang smartphone. Yung mga lumang smartphone po.
Dahil doon talaga tayo makakuha ng better specs pero sa mas murang presyo lang. Kaysa bumili po kayo ng Redmi Note 15 na nasa kulang 10k din po yung presyo. Pero Helio G100 lang po yung makukuha natin. Pero at least nga nakabago ka. Dahil sa ngayon guys, hindi pa naglalabasan yung mga smartphone nga po sa may around 5k to 10k po na mga presyo. Medyo madalang pa nga po kayo lumabas yan. Pero guys, ang may recommend ko po sa inyo na bagong labas sa ganyang presyo nga po is si Galaxy A17 5G. Maganda rin po yan guys, maganda po yung display niya. Naka 5G pa tayo at malakas din po yung processor. Ang kaso guys, ihintayin lang po rin sa panahon ng sale. Dahil doon nga po rin siya mabibili ng mura, yan pong si Samsung. Sila Tecno Pova 7, medyo alangan din yan guys ngayon dahil medyo malapit na nga rin pong ilabas yung Tecno Camon 50 at yung Pova 8 ngayon. Si Infinix Note 50 naman, yan guys, para sa akin mukhang solid pa rin po yung smartphone na yan. Dahil isa po siya sa merong pinaka premium po na design dito nga po sa mga budget na mga smartphone. Dahil naka-AMOLED siya, maganda yung camera niya at naka-glass back ba at metal frame. Grabe yan guys, nagsisil po yung smartphone na yan sa may around 7,000 lang. Walang ganyang smartphone guys sa mga bagong labas ngayon. Kay Infinix Note 50 nyo lang po makukuha yan. Yung pinaka-premium po na build quality, yung meron pong decent na camera, pero maganda po yung display. Ang kaso lang guys, yung mga nabanggit ko nga po na yan, is mas mahina po sila compare nga po dyan kay Mi 90 ngayon. And yun lang po guys yung mabilis sa video natin. Comment ka na lang sa may video natin dito guys. Malay mo, mapasaya itong si Xiaomi Mi 90. Thanks for watching.